puntong ito, makasap po natin si Attorney Joel Budigon, ang abogado po ni Sandor Bong Revilla. Attorney Budigon, magandang hapon po. Magandang hapon din po, kuya. Apo, Attorney, ito pong pangyari kahapon, parang nabanggit nyo na definitely parang not guilty plea yung ipapasok o sasabihin ni Senador kanina, pero hindi po siya nagain. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang under the rules of court, kapag ang isang akusado during arraignment said that I refuse to enter a plea, under the rules, the court would enter the plea for him. So in this case, ang ginawa ng Sandigan Bayan, nag-enter ang Sandigan Bayan ng plea of not guilty for Senator Bong Revilla because he refused to enter a plea. Apo, yung pong hiling ng ombudsman para maambiyendahan yung information, ikinagulat ho ba yun ng inyong kampo? Actually, nagulat nga kami. Aminin ko yan, nagulat kami. Kasi unang-una, hindi namin alam na mag-amend sila hanggang yung mga reporters ng media started calling us or texting us asking for comments. Hindi naman kami pwede pag-comment kasi hindi naman kami binigyan agad-agad ng kopya ng kanilang motion at proposed amended information. So, tawag sa akin yung mga media. Hindi ko masagot yun kasi hindi ko alam. Natanggap ng opisina ko ng aking bupete yon mga 3:40 in the afternoon. Noong wala ako sa opisina, kasama ng aking team of lawyers na tumutulong sa akin dahil binisita namin si Senator Bong Revilla sa kanyang kulungan. Kaya ang unang pagkakataon na nakita ko yung motion na yon, this morning lamang. Hello? This morning lamang nakita ko yung motion na yun. Bago mismo mag-arraignment. Opo. So, habang kami papunta doon sa husgado, sa Sandigan Bayan, doon ko pinag-aralan yung, binabasa ko yung sabi ko, hindi pwede talaga ito. Dapat mangyari. Kahit na under the rules, generally kasi it's a matter of right for the prosecution to amend the information before plea, But meron din namang yan naman ay general lamang. At kapag may mga pagkakataon na ginagawa yan under circumstances where the proposed amendment alters substantially the theory of the information, and in fact one of the purposes is to confer jurisdiction over the case in favor of the court, then those amendments cannot be permitted. And that is the ruling of the Supreme Court in a 2010 decision in the case of the Viste versus Alameda. Apo. Attorney, dun sa motion na inihain nitong ombudsman, ito po ba masasabi na kulang yung kanila impormasyon na naihain laban kay Sandor Bong Revilla, o may malakas kayong depensa ngayon sa nakikita nyo? Ano po masasabi nyo rito? Sa simula't mula pa, kami mag-file ng motion for judicial determination of probable cause. Aming sinasabi na dapat i-dismiss o ipawalang bisa yung information na ginawa ng ombudsman sa kadahilanan na ito ay lumabag o nilabag nito yung constitutional right ni Senator Bong Revilla to due process of law. At maliban pa doon, ang ginawa nila, ang information o yung kasong isinampa nila, based on facts na do not constitute the offense charge, kaya sabi namin, dapat tingnan na mabuti na Sandigan Bayan ang circumstances, ang factual context, yung mga ebidensya na sinumiti ng ombudsman sa Sandigan Bayan at ititirma na as a judicial matter kung nararapat bang mag-issue sila ng warrant of arrest.
Sa kasawa, Apo. Unfortunately, the Sandigan Bayan did not sustain an argument and denied our motion for judicial determination and therefore issued warrant of arrest against Senator Bong Revilla. Ngayon, ang sinasabi namin, especially now with this motion for amendment filed by the prosecution, which confirmed in effect our position in our motion for judicial determination, we are going to file a motion for reconsideration precisely to move or pray that the Sandigan Bayan take a second look at the matter and dismiss the case against Senator Bong Revilla. Opo. At itong pagpapadismiss po ninyo dahil ano pong basehan sa kawalan din po ng ebidensya, ganun po ba? Kawalan ng ebidensya at violation of due process right of Senator Bong Revilla. Opo. Pero attorney, sakali man na mag-grant ito, kung sakasakali lang, ano po, may plano na ba Senator Revilla paano naman niya i-handle din yung kumbaga perception ng publiko kaugnay ng isyong ito mula pa sa simula hanggang sa kasalukuyan po? Sa simula't mula pa, sinabi na ni Senator Bong Revilla wala siyang kinalaman dito sa PDAP-SCAM. At kanyang ginawa nga na siya mismo ay nag-conduct ng sarili ng investigasyon na bigay daan upang siya ay mag-file ng civil case sa RTC, Original Court ng Bacoor City, upang ipawalang bisa yung mga dokumento na pineke ni na Ben Horluy at upang panagutin sina Ben Horluy at ang mga kanyang kapanalig sa perang ng PDAP na allocation ni Senator Bong Revilla at ito'y isoli nila sa pamahalaan. Kaya nga, meron kaming pending motion for suspension based on prejudicial question din sa Sandigan Bayan. At ito'y i-resolve ng Sandigan Bayan dahil nag-file na rin ng comment or opposition yung prosecution. Ngayon, sa katanungan mo, anong gagawin ni Senator Bong Revilla kung i-dismiss ito? Nararapat lamang na kanyang isiwalat, kanyang usapin ang kanyang mga constituency. Yung 19 million plus Filipinos who voted him into office must be informed and reassured that siya ay walang kasalanan at ito ay nagpapatunay nga na dinidismiss na ng Sandigan Bayan yung asunto laban sa kanya. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag sa Attorney Joel Bodegon, abogado po ni Senator Bong Revilla. Maraming salamat. Salamat din po sa inyo.